Okay class, first problem tayo for double reinforced beam. So meron tayo ditong a rectangular reinforced concrete beam has a width of 300 millimeters. So ito po yun. Effective depth natin ay 450 millimeters. So meron din tayong steel area, 632 bars, tas 228 compression bars. So ito lang last. Banggitin man o hindi sa problem kung compression o tension bars yung tinutukoy, dapat alam natin i-distinguish. Tandaan na gumagamit tayo ng bakal para ma-reinforce yung beam natin sa tension side. So kahit hindi banggitin yung compression bars na to yung dalawa, dapat alam mo na ang tension bars yan ay yung mas malaki na steel area. Kung ano, yung mas malaki na steel area, yun ang tension bars. So pakatandaan yun kasi kaya nga tayo nag-RSB para i-reinforce sa tension, hindi sa compression ha. Centroid 65 mm. So since binigay na effective depth, ang may pakinalan tayo sa 65 mm na to doon sa D prime. Yung distance noong compression bars, centroid ng compression bars, papunta sa extreme compression fiber. So 65 mm daw. The compressive strength of concrete is FRMC 34.5, yield strength FY 415. So kanina, before ko start yung video para mas maikli, kinonvert ko na class yung kinompute ko na yung steel area ng AS natin tsaka nung AS prime. Binanggit sa problem na sabi dito, assume that the contribution of the compression steel cannot be neglected. So, sinabi na ng problem na yung compression steel ay hindi mo pwede i-neglect sa computation. Doon pa lang, alam na natin na ito ay doubly reinforced. So, ang analysis na gagawin natin dito ay doubly. Kaya lang, what if naman hindi sinabi ng problem? So, pakita na rin natin ha. Kunwari lang, hindi sinabi ng problem na wag mong i-neglect yung compression bar. So, kailangan i-check natin ito sa kung doble o hindi. Tandaan na hindi porke ganito yung itsura ng problem ay automatic doble ito ha. Tine-check pa ito. Nataon lang sa problem na to, binanggit na compression steel cannot be neglected. So yon automatic doble. Again, kung ito lang ang nakabigay, hindi yan automatic doble. Tine-check natin yan. Kamukha ng discussion ko kanina, pinaliwanag ko doon yung difference sa analysis at design pagdating sa ganito. So for analysis, ang gamit kong CMAX ay 3/7D kasi analysis. So, using 3/7D, lilitaw ito si 192.857. Tapos, since yung beta factor natin ay above 28, so, ginamitan ko rin ang formula ng beta factor. Lumitaw ito, 8036. Tapos, ginamit ko rito, minultiply ko si Cmax, tsaka si beta factor, lumitaw si Amax. Summation force horizontal, napatunayan ko na yung AS max ko ay mas maliit compared dito, class. So, 4825. So, ibig sabihin, ang approach talaga nito, doubly. Again, sinabi na sa problem na doubly ito. Pinakita ko lang na what if lang, wala yung word na yun ha. Pinakita ko lang kung paano solvein. So, ituloy na natin class. Since analysis ito, ala naman nagbago sa solution. Ang solution pa rin ito class, solution ay equal sa summation, ang solution ito ay summation force horizontal, then check Fs, tsaka Fs prime. Tapos, check mo rin yung Mu. Summation, kukunin mo pala yung ultimate moment capacity. So, gawin natin class. Summation forces horizontal is equal to 0. So, using summation force horizontal, summation forces horizontal is equal to 0. Yung compression strength ng concrete plus compression strength ng compression bars, CS, yung sa steel bars, ay equal sa AS Fy. Again, class, yung CS na to, kamukha nga ng discussion natin kanina, siya lang yung nagbago kasi nga siya yung nagbabalanse nung force na dumagdag dito kasi nagdagdag ka rin ng bakal sa tension side. Dalawa lang class ang senaryo ng doubly. Either yung tension bars, yung tension bars ay yield o kaya yung compression bars yung tension bars ay yield, yung compression bars ay yield. Or parehas na nag-yield. So, yung isang scenario naman, yung tension bars ay yield. Yung compression bars hindi nag-yield, not yield. Will not yield. Ayan, class. Dalawa lang ang scenario. Pero sa parehas sa scenario na yan, parehas na yung tension bars ay mag-yield. So, yung compression bars lang ang chine-check natin for yielding. So, ayan class. Dito,
ang assumption natin, ang madaling assumption, assume class na both still will yield. O ibig sabihin, yung tension bars at yung compression bars parehas na mag-yield. So, yun ang ginawa kong assumption. 0.85 F prime C 34.5 multiplied by yung A. Tandaan na itong A na to ay maximum yan for singly pero hindi talaga yan yung actual A. So 0.85 34.5 A, tas yung base ng beam natin is 300. So 0.85 F prime C AB plus compression steel natin. Ilan ba ang compression area ng steel natin sa compression side? So 392 pi 392 pi, class given yun ha. Ito yun kasi analysis ito. Given beam properties. 392 pi, since ang assumption natin ay both still will yield. So ito, since wala na mabinigay na Fs prime for yield stress ng compression bar, so ang gagamitin lang natin doon yung 415 din. 415 equals ASFY natin is 1536 pi 1536 pi multiplied by 415. So, yung A natin, palitawin natin, 1536 pi times 415 minus 392 pi times 415 divided by 0.85 times 34.5 times 300 ay 169.5371 millimeters. So, ayan class, meron na tayong A. Si beta factor natin, hindi naman nagbago. So, si beta, makompute na rin natin si C. Si C natin ay 169.5371 divided by 0.8036, 210.972 millimeters. So, ayan class, meron na tayong A tsaka C. Tandaan class, kamukha ng lagi ko sinasabi sa singly. So, ito ay based pa lang sa sagot na assumption pa lang na parehas na mag-yield. So, i-prove natin class. Check Fs. Yung check Fs natin class. So, sa Fs natin, Fs is equal to 600 D minus C over C. So, makakompute natin si Fs, 600 times 450 minus C natin na 210.972 divided by 210.972, 679.791 megapascal. So, yan. Makikita natin na ito ay greater than Fy. Therefore, mag-yield talaga yung bakal. Next, summation forces naman, since na-check natin si Fs, di ba parehas na nating chinek yung steel natin. So, pakita natin din si Fs prime. Sabi natin kasi mag-yield din si compression bars. So, ano naman yung formula ni Fsy? So, ito yung class. Balikan lang natin yung strain diagram natin dun sa singly. Teka lang. Copy ko na ng... Ay, malayo pala yun. So, dito, yung strain ng concrete natin ay 0.003. Tapos, ang distance kamo nito ay C. Tapos, ito naman, ang distance ay D. Ang sabi mo, ang location daw ng compression bar sa atin ay D prime. Tama? Kasi yun yung centroid ng compression bars. So, ito ay D prime. So, using RNP ulit, using RNP sa portion lang na to, ito ay ES prime. So, ES prime is to C minus D prime. Kasi kung ito ay C, tapos ito naman ay D prime, edi yung natira na to, C minus D prime, equals 0.003 divided by C. So, yung ES prime natin ay equal sa 0.003 multiplied by C minus D prime over C.
Kung gagawin natin itong pang Fs, so multiply lang natin sa elastic modulus, Fs is equal to 600 C minus D prime over C. At yan yung formula natin. So 600, yung C na na-compute natin is 210.972. D prime natin, 65. So divided by yung C naman natin ay 210.972. So yung Fs natin ay 600, 210.972 minus 65 over 210.972. So 415.14. Makikita natin na nag-yield din ito yung ano natin sa halos saktong-sakto. So yield din to. So tama yung assumption natin. Ngayon, since nakapag-summation force horizontal na tayo, nakapag-check Fs na tayo, syempre ang step na natin dito ay kunin yung ultimate moment capacity. Kaya lang, ang sabi doon, for moment capacity, kailangan mo ng nominal moment. So, ang problema natin doon, for ultimate moment, kailangan natin ng reduction factor. Kaya doon medyo magkakaroon ng pagkalito. Alin ang masusunod? Kunwari class, ito nag-tension region. So, dapat yun 0.9. Ito nag-transition region. So, yun ay kukumputin pa. Alin ang masusunod? Tandaan na yung reduction factor ay dapat ang masunod yung nasa tension side o yung farthest side ng tension bars. So, ay farthest bar mula sa compression, yun ang masusunod na reduction factor. Kung ano yung reduction factor ng tension bars. So, dito class, since yung Fs natin dito ay 679.791, yung F greater than Fy, so but less than 1,000, so ito ay transition region. So, kukumputin natin yung reduction factor. 0.65 plus 0.25 multiplied by yung Fs natin, 679.791 minus 415 divided by 1,000 minus 415. So, reduction factor natin ay equal sa 0.65 plus 0.25, 679.791 minus 415, 1,000 minus 415. 0.7631 o 315, so 332 na lang. Yan na yung reduction factor natin. Since mas malaki ito sa 0.65 at mas mababa sa 0.9, so pasok tayo sa category ng transition region. Isa pa class, kapag merong argument na dapat magkaiba ng reduction factor ito dahil may chance naman na magkaiba sila ng region. Sa problem natin, parehas na pasok ito sa transition region kasi parehas na greater than Fy. Pero what if naman nag-iba? Tulad lang dito klase, kahit pasok pala ito parehas sa transition region, ang reduction factor nito iba sa reduction factor dapat nito. Kaya lang, ang argument dun class, malinaw na sinabi na ang ultimate moment ay equal sa reduction factor Mn. Wala namang sinabi class na yung ultimate moment, walang sinabi na yung ultimate moment natin, ang formula ay reduction factor 1, Mn1 plus reduction factor 2, Mn2. Kasi ito, hindi naman magka-come up doon sa orange na to. Malinaw dito class, equation natin na ang ultimate moment, iisa lang ang reduction factor. Magkamuka, ibig sabihin. So, hindi pwedeng reduction factor 1, reduction factor 2. Eh, di ba nung umpisa pa lang sa singly, ang ginagamit mo naman talaga reduction factor, yung galing sa tension side. So, dapat talaga, yung tension side na reduction factor ang mag-govern. Yun talaga ang gagamitin, ha? So, computin muna natin si nominal moment. Nominal moment ay equal sa, so, para parehas na lang na compression side, para parehas mag-moment na lang tayo sa tension, ang lilitaw yung compressive force ito, distance niyan. Kung D yung buo, tapos ito naman ay D prime, ano yung natira? So, natira na yan, ito ay D minus D prime. Tapos, yung isa pa rin, so A over 2 pa rin yung sa compression, sa concrete pala. So, Mn, nominal moment, is equal to 0.85. F prime C natin is 34.5. Tapos, yung A naman natin, 169.5371. Multiplied yung base natin na
300. So, ito yung compressive strength ng concrete. Multiplied by D minus, ilan yung D natin? 450. 450 minus yung A natin na 169.5371 divided by 2 plus, kasi meron pa tayong isa, iyan ay galing pa lang sa concrete, ayun sa compression bars pa natin, AS prime, yung AS prime natin ay 392 pi, yung yield strength dito, since nag-yield dito, 415, multiplied by D natin na 450, D prime natin na 65. So, ito yung AS prime, FS prime. So, ito naman yung moment arm niya. So, makukompute natin si nominal moment. Nominal moment ay equal sa 0.85 times 34.5 times 169.5371 times 300 multiplied by 450 minus 169.5371 divided by 2 plus 392 pi times 415 multiplied by 450 minus 65. So, ito ay 735.081 kilonewtons meter. At makukompute natin si ultimate moment ay equal sa reduction factor Mn equal sa 0.7632 multiplied by 735.081. So, ito ay equal sa 0.7632 times 735.081. So, 561.014 kilonewton meter. So, ito yung sagot natin sa problem natin. Ayan, last.